Katulad niyan, inasabi mo na bakit hindi ka ipagtanggol sa mga fans? Eh, bobo ka ba? Bobo ka ba? Bakit ka ipagtatanggol? Eh, mali ka naman talaga. Kahit ako ang syuta mo, sampalin pa kita ng 3 beses eh. So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod Batang Elio, and tayo ay nagbabalik para magbigay po ng isang reaksyon regarding nga po sa live stream kagabi ni Boss Birador po na kung saan ay pumasok si Kalingap Edu para ipagtanggol po si Fiancé tsaka yung familya niya sa mga bashers, and ang dami pong natuwa na mga netizens. And of course, bago natin talakayin yon ay unahin po muna natin itong nagpapanggap na Mariel po na pumasok din sa live ni Boss B kung tawagin. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap po sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course si Kalingap Rab. And huwag din po natin kalimutang magtamsak bago tayo tumuloy. So, let's go! Nandito pala si Mariel. Interview ninyo yan, boss. Haha, lamang ang maraming alam. Asli shout out. May isang banda pinayaran niya si Mariel para isiraan si Mariel, si Butar Mardi. Willie. So yun, nagtatago sa pangalan na Butar Mardi itong pinag-iinalaan na si Mariel nga po and grabe din guys if ever nga na totoong si Mariel ito ay talagang matindi, pero marami nagsasabi na fake account daw po ito pero anyway, bigyan pa rin po natin ng pansin kahit sabihing fake account po ito dahil yung mga sasabihin ni Boss B ay talagang patungkol din kay M o kaya kay Mariel. Kaya isipin na lang natin na siya talaga yung sinasabihan ni Boss B dito at alamin natin kung paano ito pagsabihan ni Boss B. So, tuloy. Po akong magpa-interview sa Karaba. Grabe. Ba't sa Karaba? Kung fake ka din lang, Butardi, mag-PM ka muna sa akin kung totoo ka. Mag-PM ka muna. Huwag ninyong hide, hayaan nyo. Fake account. Matindi rin kung sakali mang siya o hindi ay gustong magpa-interview sa Karaba. Grabe akalain mo naman ang ini-interview lang po kasi sa Karaba ay mga tulad po namin na mga legit na mga reactors sa Kalingap, and mga legit na mga mga vloggers ng Kalingap, and iba pa mga personalities na lehitimo na member sa Kalingap guys. Yan po. At grabe din si M. Check ninyo yung account. Kaya katulad yan. Karaba ka pa, nalalaman. And so yun nga guys, meron nagsuggest na kung sakaling ang gamit nyo ngayon ay laptop o kaya ay personal computer, ay maaari nyo pong ma-check yung IP address ng kung sino man po na nandito. Lahat po ay pwede nyo i-check yan. Pero kung ang gamit po ay cellphone o kaya iPad, ay hindi po. Lang po yun, pang laptop o kaya PC. Yun, ma-check nyo po kung sino yung user or kung sino man yung nandyan ngayon. Makikita nyo po doon, lalabas doon kung ano yung kanyang IP address. At sa IP address na yan, malalaman din nyo kung ano yung internet na ginagamit niya at kung saan nakakonekta ito. Minsan pati address mismo ng bahay dahil nandun na po lahat. Yan po yung ginagamit para para ma-check kung sino yung kung sino-sino man dyan na maaring nagloloko. Tampalin ko yung mukha mo eh. Hindi para dyan yung Karaba. Wag mo ako muna kausapin mo bago ka mapunta sa Karaba. Oy, buwang. Grabe. Shout out Boss B, ano ba talaga ang gusto ng him na yan, mapabeda-beda? Lahat na lang pasalunon ni Kalinga. Kaya pag ginagaya, assuming mo pala ka. 500 lang katapat ni Mariel. Good evening, Sir July and Paunel. Fake yan. Pambihira. Fake nga daw. Dami. Siguro chinek ni Sir July. Nasabi niya na
fake. Pataniwala niyo kabubuhan. Kanina may tapos nga naging flirty. Check ninyo ang address niya kung naka-laptop kayo. Ayan. Yan. Na suot ni Kalinga hindi yung ring niya. Kagabi siya matiwala sa dalawa. Diyan siya. Yun, suot naman pala ni, nila na lang, yung promise ring. So, ano dapat ipag-worry, di ba? Naku, ewan ko ba? Wala yan. Ibang klaseng tao si Butarde. Noon pa kayo hinahamon ni Ace, tumawag yung mga video call. Hindi ninyo ginagawa. Tama. Ayan. Fake account. Sampalin mo ng tig. So, at may mga naghahamon na dati pa, kina M, na makipag-video call para malaman kung totoong siya nga yun. Pero, hindi naman daw talaga pumapatol. So, yan. Ibig sabihin, nagtatago. Shout out, Char. Magandang gabi. Hindi man ako naniwala dyan. Fake account gamit niya. Kasi kung talagang gusto nila, nandyan lang ako. Press sa kalam na kayo. Yung gabo nga bigatin sa reactor dito. Siyempre, andyan talaga yan mga kaibigan. Totoo kasi. Totoo. Hindi man ako na Ganun talaga. Shout out. Totoo man yun. Bobo ka sa karaba mo pa gusto? Bakit sikat ka? Bago kayo makapunta sa karaba, ako muna ang tanungin nyo. Good evening, boss. Correct. Interviewin mo. Muwilig naman pala siya nang matapos ang lahat ng issue. Sabi ni Ima. Ano, butig yan. Yabang lang yan. Tagal na po kami. Tinatago niya lang. Nakakasunti niya po ako. Pagkatanggol sa hapal niya. Kung ano-ano. Sabi sa akin ko, pangit? Ay, ganito na lang. Hide kita dito kasi nagawa ka ng rito. Butarde. Javier De Leon lang. I-PM mo kung talagang totoo ang inasabi mo. I-remove ko yung moderator mo. Yun, dapat ang tamang paraan. Kailangan si Boss B muna. O kaya si Kalinga Prab o kung sino man. Ang kontakin nila, magpakilala sila po bago magpa-interview sa Karaba. Kala mo naman Hahanap ka ng basing dito. At ang mababas dyan ay si Kalinga Pido. Mag-video call siya kay Berador. Andyan lang ako kahit saan mo sabihin na tayo magkita. Kung nandito ka sa Dait, anytime ako. Kung yan ay yun ang Katulad niyan, inasabi mo na bakit hindi ka ipagtanggol sa mga fans? Uy, Bubo ka ba? Bubo ka ba? Bakit ka ipagtatanggol? grabe din, no? Talagang napaka-demanding din, no? Sorry sa mga words na ginagamit ko. Kasi sila na nga itong nanggugulo. Aba, gusto pang sila yung ipagtanggol. Saan ka ba naman nakakita ng ganun, no? Kaya siguro itong si Boss B ay hindi talaga mapigilan ng sarili na gumamit ng mga salitang alam nyo na. Goal. Ay mali ka naman talaga. Kahit ako shoota mo, sampalin pa kita ng 3 beses eh. Kasi bakit kita ipagtatanggol? Bakit kayo gusto mong ipagtanggol? Sino ka ba? Wala naman nambaba sa iyo. Ginawa mo lang na abnormal yung sarili mo. Di ba? Tama. Ayan. Di ba? Bakit ipagtatanggol? May bumabas sa iyo kung hindi dahil sa katangahan mo. Yan ang totoo. Kung hindi sa katangahan mo, hindi ka mababas. Kung hindi naging tahimik, Pero alam nyo guys, no, di ba kamakailan lang may nai-expose si Kuya Bal na mga binabayaran para sirain ng EDSI. Malamang isa ito. Kung ano man, kung may grupo man yan, maaring isa sila sa mga binabayaran kasi seryoso si Kuya Bal doon guys and legit yung sinabi niya na may mga binabayaran daw para sirain ang EDSI at makikita nyo naman yan, hindi na kailangang pangalanan pa po dahil kayo mismo alam na ninyo yan. So, ganun. mananatiling okay ka? Bago ngayon na gusto mong ipagtanggol ka, ay di katangahan mo yan. Good evening, Presbyterador, shout out. Pasensya na. Totoo naman Kung hindi na nahimik. Kung totoo. Yan. Walang blue yung malakas na magsalita. Di ba? Katangahan yun.
Katangahan yun. Aray ko. Katanga. Sino? Ikaw ang lumabas-labas at kung ano-ano ang ginagawa mong katangahan bago ngayon gusto kong ipagtanggol. Sino nagtanggol sa tanga? Ikaw yung may kasalanan. Kasi wala kasalanan. Good evening mo. Sige! Ipihin mo ako. At kahit ngayon gagpiti tayo, katangahan. Jesus! Aray ko, sampanin mo. Palayasin Pagkamunan talaga, no? Ay, bakit? Ay, kahit naman ako boyfriend mo kung ako ang boyfriend mo, sipaing pa kita. Bakit? Ay, tanong ka ba? Bakit papasok-pasok ka dito bago gusto mong ipagtanggol kita? Sino ko? Di ba? Ganun yun, no? Tama ba yung ipagtanggol? Dami ako. Kaya nga, yung akin, sabi ko lang. Anyway guys, no, maputol ko muna yung video and maiba lang muna ako saglit, no, kasi may mga nababasa ako na nagko-comment dito sa LS ni Boss Birador kagabi po, na nagsasabing bakit hindi daw ipinagtatanggol ni Kalingap Edu, si Viancy, at dapat magsalita na raw siya. Guys, si Kalingap Edu kasi, kung mas kikilala ninyo yung pagkatao niya, kapag kayo mag-issue na mga hindi naman kailangan pansinin at alam na kumbaga ay cheap issue, kumbaga mababang klase na issue, walang katotohanan, ay hindi siya basta-basta pumapatol. Alam naman po natin na edukado si Kalingap Edu. Ganyan din, si Kalingap Rab, hindi sila basta-basta pumapatol sa mga issues, lalong-lalo na kung alam ni Kalingap Edu na wala silang problema ni Viancy po, So, bakit niya kailangang patulan yung mga ganyang issue, di ba? Kapag kasi pinatulan niya, kaagad-agad, no? Ay talagang lalabas na, madali rin siyang pumatol or kumbaga madali siyang ma-provoke. So, alam niyo na, napaka-decented tao po ni Kalingap Edu, And one more thing, maano yan sa kanyang relihiyon, sa kanilang simbahan. Aktibo po yan, kaya alam niya kung kailan dapat magsalita at pinipili din niya kung saan at kung kailan siya magsasalita po. Tulad ngayon, maya-maya lang ay maririnig po natin na na nagsalita siya rito, bigla siyang napa-comment po sa live stream ni Boss B. Napansin niya siguro na maganda yung pagkakatalakay ni Boss B dito sa issue na ito, and maaring ramdam niya na pinagtatanggol siya talaga ni Boss B, na hindi nagyayaya ng mga bashers yung pamamaraan ni Boss B dito, kaya bigla siyang napaka-comment. At maya-maya lang guys ay maririnig po natin mismo si Kalingap Edu dito, So ituloy po natin. Palabas na wag makialam, parang telenovela para hindi may stress. Ang saya naman ng tawa ni Kuya Berador. Kasi ganito lang yan. Ito lagi kong inasabi. Kung totoo man yan, kung totoo na ganyan. Yung mga pelikula, mga pelikula. Huwag i-hide para huwag niyang walang hiya nagpisita ka kalooban niya mamaya iba naman hindi niya wala, inalsa ko lang ng jacket. Kuya Bal, magpakita. Sige. Bakit niya marunong magpaawa kaya ako hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kaya nga iba naman ang nimiyaya. Shout out po. Hindi ako naniniwala sa gayon, mga kaibigan. Kasi hindi naman ako kahapon ipinanganak. Correct. Sana, mga kaibigan, mga kalingap, iwasan din natin yung agad ay yung mga post ni Viancy, ibabas ninyo siya, ninyo siya. Huwag naman po sana.
Yun, tama talaga yung sinabi ni Boss B dito guys, no? Marami kasing nagbabantay sa mga post ni Viancy, tapos gagawing issue, iko-connect ka agad yan sa mga, yun, kay M and kay Kalingap Edu. Gagawa talaga sila ng kwento, hindi nila napipigilan yung sarili nila, no? Wag naman po, wag naman ganun kasi alam nyo na nang nababash si Viancy. At kung narinig nyo yung mga sinasabi ng kanyang magulang po, apektado na rin po sila. And umabot na si Viancy sa bigla na lang daw umiiyak na mag-isa sa isang tabi. So ibig sabihin nun guys, apektado na rin po siya. And kaya naman nagpo-post yung tao. Hindi naman sa My Day lang yan guys. Sa My Day lang, hindi siya nagsasalita. Nag-post lang. Siguro ay ito yung isang outlet niya para mailabas niya yung kanyang yung bigat na kanyang nararamdaman po. So pagbigyan na po natin yun, intindihin na natin kung talagang sinusuportahan po natin siya at kung talagang may pagmamahal tayo sa EDSI po, huwag tayong patol ng patol at gawa ng issue. And mag-observe na lang, mag-observe para matapos na kaagad yan. So ang isa pa is yung mga ewan ko, nasabi ko na ito, yung mga gustong mag-advise kay Viancy, huwag nyo nang idaan sa social media. Alam ko naman na kaya dinadaan yan sa social media ay dahil pinagkakakwartahan din yan, kumikita dyan po Kung talagang concerned kayo, huwag nang idaan doon. Pwede naman pong mag-PM o kaya kausapin nyo ng personal. Kasi nandiyan naman kayo palagi sa sa paligid niya. Di ba? Ba't kailangan daanin sa social media? Kasi diyan, kaya ako sinasabi ito guys. Dahil ipipick up na naman po yan. Ipipick up na naman po ng mga bashers ni Viancy at ni Kalingap Edu. Iko-connect na naman po yan sa kanila yung pag-a-advise ninyo. Sasabihin, apektado na talaga. So, yun naman po kasi yung yun naman kasi yung talagang gustong mangyari ng mga bashers na maapektuhan si Viancy tsaka pamilya niya kasi yun talaga yung gusto nilang mangyari. Ngayon, kung dadagdagan pa ng mga nag-a-advise ay iisipin nila na talagang naging successful yung pambabash po nila po Kaya hangga't maaari, wag nang idaan. Alam kong pagkakikitaan niya yan, pero magkano na lang naman yung kikitain niyo doon, respetuhin na lang po natin yung gustong pananahimik ng magkabilaang side po ibig kong sabihin, si Viancy tsaka si Kalingap Edu. Unang-una, si Kalingap Edu, alam nyo yan na hindi basta-basta nagsasalita. And huwag din po natin kalimutan na may mga magulang si Viancy po at hindi nagkukulang yung mga yan para pagsabihan si Viancy kung ano yung tama at mali. Di ba? Huwag na nating sausawan pa. Kunwari, gusto nating mag-advise. Diretso na natin. Kumbaga, huwag nang daan din sa, kung nandyan lang naman sila, nandyan lang sila, halos magkakapit bahay lang. Pwede lakarin, papunta sa bahay nila. Viancy, di ba? Ba't kailangan pang daanin sa social media? So, yun lang ang masasabi ko naman doon, guys, para wag nang dumagdag sa gulo na nangyayari kasi nakakaawa na nga Nakakaawa na nga si Viancy, dadagdag pa kayo. And ganoon din kay Kalingap Edu. Talagang hindi rin tinitigilan ng mga bashers. So yan guys, yun lang naman ang aking masasabi. So tuloy po natin. Maging tayo, masagit na lang tayo. No? Huwag pong ganun. Kasi ba ganyan? Sabi nga natin mga kaibigan, mga kalingap, si Viancy ay nag-aaral, beneficiaries yan. So, Tama. Kailangan po natin protektahan yan. Hindi po niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili sa mga bagay-bagay na ibinabato natin sa kanya. Hindi niya kayang ipagtanggol yung kasi wala naman siyang di ba? Babasa na. Huwag na nating dagdag. Yes, wala siyang YouTube at hindi pa siya pinapayagan mag-YouTube kasi hindi pa napapanahon. Kaya hindi pa siya makakapagsalita hanggat walang nag-i-interview po sa kanya. So, hayaan na po natin na maglabas siya ng kanyang saloobin sa My Day niya sa TikTok po,
basahin natin, okay, panoorin natin kung ano yung mga videos niya, pero wag na nating wag na tayong sumausaw pa o bigyan ng ibang meaning yung kanyang kung palagi tayo nag-a-analyze lang ng ganun sa lahat ng kinikilos ni Viancy, ay hindi na tama yun. Sabi nga ng tatay niya, parang binabantayan na siya eh. Lahat ng kinikilos niya, lahat ng sinusut niya, binabantayan na lang. Which is parang hindi na talaga maganda. So, tuloy po natin. Anong issue, bawasan na. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya sa akin, di na niya ako kaduwag niya. Oh, tanga ka kasi. So yun guys, ito kasi dire-diretso lang to si Boss B. Kumbaga nagbabasa ng comment po yan na sinasabi nung nag-comment, syempre alam niya na kung sino, ay matapos daw makuha ni yung gusto sa kanya, ay ganun-ganun na lang. Kumbaga duwag daw. Grabe. Kumbaga gumagawa talaga ng issue, walang tigil. Ba't mo ibinigay? Madali ka kasi, isitingit ka eh. Isitingit ka, tama lang yun. Kahit ako nakakuha sa'yo. Hindi kita ipagtatanggol kasi ang bilis kitang nakuha. Yan ang tandaan ninyo. Pag bilis ninyong ibinigay, hindi ko kayo magtatanggol ha. Neutral tayo. Tama, neutral. Di ba? Real talk to, mga kaibigan. Kapag madali ko kayong nakuha, madali kayong mawawala sa akin. So yun guys, no, yung talagang isang aral na pwedeng matutunan ng mga kababaihan in general at ganun na rin ang mga kalalakihan in general. Kaya nga may kasabihan na easy to get, easy to forget. Ganun din po pag pera, pagka madalian yung pagkakaroon ng pera, madali ring gastusin. Ganun din po yun. Kumbaga, natin yan sa buhay po natin. Sa totoo yan. Madali mong ibinigay yung lahat sa akin. Madali rin kitang iiwan. Bakit? Baka kasi makakita ka ng iba, agad ay ibigay mo eh. Good. Yun, yung pinaka the best na ginawang sinabi ni Boss B dito po Dahil pag nakuha kita na madali, ay baka bumigay ka rin sa iba na madali, lalong-lalo na siguro kung nakita nung girl na yun na mas nakakahigit ng hindi hamak po yung isang lalaki bago makilala niya, talagang bibigay at bibigay yan kung bumigay na, how much more sa iba na mas nakakahigit. Nakakatakot po yun guys, kaya yung sinasabi ko na aral para sa mga kalalakihan, ito naman po yun. Kaya isip-isip din tayo mga kalalakihan, huwag tayong matuwa na kapag bumigay sa atin yung isang babae, ay tuwan-tuwa na tayo. Lalo na't na-fall po tayo doon, yari tayo dyan. Baka bumigay din sa iba yan, kagad-agad. Kaya ingat tayo. Ganun yun. Kaya mahal ko yung lalabs ko, pinahirapan niya kasi ako eh. Hindi kagad niya binigay ang lahat sa akin. Kaya mahal ko yun. Ibig sabihin, kaya mahal ko siya, dahil naniniwala ko na paghihirapan muna nila bago makuha yun. Alam mo, di ba? Ganun yun. Bago niya makuha yung pagmamahal na, at pahihirapan muna sila. Pero kung kagad ay nakuha ko siya, at ilang araw pa lang ay napasagot ko na siya at nakuha ko na siya, ay ang mga iisipin ko nun baka isang araw ito wala na sa akin. Bakit? Ay ang bilis ko nga nakuha yung pa kayang iba. Ganun yun. Correct. At saka una guys, hindi naman siguro sa lahat ng lalaki at kapag bumigay kagad yung isang babae sa kanila, didiskartehan, bumigay kagad kinabukasan or same day or mga ilang araw pa lang bumigay na yung girl, ay iisipin ng lalaki nun? Talagang magdududa, di ba? Kagaya sinabi ni Birador, kapag bumigay sa kanya, bibigay din yan sa iba, kaagad-agad. Masakit yun. Lalo na kung yung lalaki ma-in love dahil maganda yung isang babae. Alam naman natin, yung mga ibang lalaki po, tumitingin sa itsura yan. Bago yung kaugalian ng isang babae,
sa itsura po muna tumitingin. Pero ako, kahit sabihin pa nila na, ay, baka Berador, umiyak ka ng isang araw, umiyak ka, masaktan ka, magbigti ka, okay lang sa akin. At least nakita ko na pinaghirapan nila. Guys, salamat sa tiwala at paninira sa akin, Diyos na ang nakakaalam. Salamat, Kalingap Edo. So yun na guys, no? Yun na yung pagpasok ni Kalingap Edu. And so para mas maintindihan natin ulit ng mas maliwanag, ay uulitin po natin yung kanyang at slow mo po natin. Oh, please respect na lang sa amin ng family ni Beyonce. Ay, salamat Yun. sa tiwala at paninira sa akin, Diyos na ang nakakaalam. Salamat, Kalingap Edo. Oh, please respect na lang sa amin ng family ni Beyonce. Oh, ayan si Kalingap Edo. Totoo yan. Yan. Napakasimple lang po. Napakasimple lang nung sinabi ni Kalingap Edu. Pero malaman. Kumbaga, malamang-malaman. Kumbaga, andun yung salitang respeto. At para kay Beyonce, para sa kanya, at para sa pamilya ni Beyonce. Maigsi, pero malaman. So, yun guys. And nakakatuwa at yung mga comment ng mga netizens na nandito sa live stream ni Berador po, ang daming natuwa po. Dahil talagang hinihintay din po talaga nila na ipagtanggol ni Kalingap Edu si Beyonce at ang pamilya niya. Which is ito na nangyari po dito. And I think mamaya-maya lang ay may sasabihin pa ulit si Kalingap Edu. Totoo yan. Tiwala tayo. Tiwala tayo kay Kalingap Edu. Oh, kaya wag tayong maging one-sided. Ayan po, Yun. nag-comment siya. Oh. Kaya yan ang masasabi. Yun. Tiwala at respeto. Yung tiwala, ibig sabihin doon guys, is yung kumbaga huwag basta maniwala sa mga bashers po na ang daming mga sinasabi patungkol po sa EDC. And sa mga patuloy na nagtitiwala, ayan, maraming salamat po sa inyo. Alam naman po kasi nung dalawa. Ibig sabihin, si Kalingap Edu at si Beyonce, alam nilang wala silang problema sa isa't isa po. Wala. Ginagawan lang po ng issue ng iba. At yan po talaga yung gusto nila na sirain ng EDC, no? And ako mismo Batang LU. Ako'y malaking tiwala sa dalawa na walang nangyayaring masama po sa kanila. And of course, hindi mawawala yung nag-uusap yung dalawa na yan off cam. Imposibleng hindi. Alam mo yun? Siyempre. Totoo. Wala tayong dapat sisihin. Wala tayong dapat awayin dito. Yan ang inasabi ko. Huwag tayong maging one-sided. Kasi, ang pangit. Tingnan mga kaibigan. Ibabas niyo yung isa. Ibabas ninyo yung isa. Pangit yun. Ayaw na ayaw ko nun. Sa totoo lang. Oh, sa totoo lang. Kaya ako, mga kaibigan, yung mga inasabi ninyo na yan, hindi ako naniniwala dyan. Dapat Huwag na. ako. Sir July, shout out. Osyumira kasi. Nakapapaisip Osyumira. agad ang makuha. Napapaisip agad ng makuha. Ayan July, good evening. Tama yung ginawa mo ngayon, Kalingap Edu. Yan, Edu, Ang ganda po ng timing ni Kalingap Edu po. Ang ganda ng timing niya talaga kasi nagkataon naman talaga na ang ganda ng topic ni Boss Berador and ang ganda ng pagkakalahad niya sa kanyang tinatopic. Kaya perfect timing yung pagpasok talaga ni Kalingap Edu dito. Maaring din guys, si Kalingap Edu ay tumitingin din siya sa mga nagdi-discuss po tungkol sa issue na kapag nagustuhan niya yung isang tao, kagaya nga po niyan ni Boss Berador, nagustuhan niya yung pagkakalahad niya sa issue, ay doon siya papasok, doon siya magsasalita. Kasi syempre namimili din yan at alam naman natin yung si Kalingap Edu talagang conservative po kumbaga I know, alam nyo kung ano yung ibig ko sabihin, hindi ko diretso guys. Basta. Ayan, tanggol niya. Yan, ano yan? Boss B, bakit nga hindi aksyonan ang yan, parating nag-create ng bashing?
Aksyonan. Paano aaksyonan? And of course, ang talagang ano dyan, ayaw ni ano yan. Kung baga si Kalingap Edo, hindi nga siya basta-basta pumapatol. Lalong-lalo na kapag wala namang kakwenta-kwenta yung nambabash or binabash sa kanila po, ano. Eh, mahirap ng yung patol ng patol, guys. Kasi lalo silang matutuwa na naapektuhan ka. Siguro si Biancy, mas madaling maapektuhan kasi bata pa, no? And babae. Kaya ganon, naglalabas siya ng sama ng loob. And I'm sure kinakausap yan ni Kalingap Edu offline. And of course, andyan din yung mga magulang niya. Malaki ang tiwala namin sa iyo, Kalingap Edo. Andito kami. Hindi ako naniniwala dyan. Sa mga walang common sense, walang tayong gustong ipahamak ang sarili. Tama ba? Sa mga walang common sense, walang Yan po, tayong gustong ipahamak ang sarili. Tama ba? Yes, tama, Kalingap Edo. So yun po ulit, yung sinabi ni Kalingap Edu po, ano. So, sa mga walang common sense, yan yung tinatalakay ko kanina po, guys, no. Kaya hindi siya basta-basta nagsasalita. Ay, kumbaga, yung mga netizens, mag-isip-isip din. Di ba? Kaya ngayon yung nasabi ko. Kaya nag-comment dyan, sabi ko, tanga siya. Kasi, ibinigay niya eh. Di ba? Ibinigay niya eh. Oh. Eh, kahit ako, hindi ako naniniwala doon. Salamat, Kalingap Edo, sa pagtatanggol. Gaya-gaya na nga kung anong gamit needs para, tama ka dyan, Kalingap Edo. Boss B, basta message ni Kalingap Edo. Pin mo ang message ni Kalingap Edo. Hindi ko nga mapin kasi isa lang yung cellphone ko. Kaya ako, yung mga nandyan, hindi kasi ako one-sided. So yun, grabe po ano. Kumbaga maiksi lang pero malaman yung mga sinabi ni Kalingap Edu. And so yun guys, isang aral din sa atin itong mga napanood natin ngayon at tinalakay po natin yung mga one-sided, yung mga ganyan-ganyan. Kumbaga lawakan pa natin yung ano, lawakan pa natin yung pang-unawa po natin. Naku mo, hindi basta-basta nagsasalita si Kalingap Edu. Ano na siya, kumbaga hindi na niya alam or hindi na niya ipinagtatanggol si Biancy. Hindi po ganun. May offline po hindi naman, ang buhay po kasi nila, yung mga napapanood natin, sa vlog lang yan. Iba naman po yung buhay nila, offline, off-cam. Ganun po yun. Isipin po natin, tao din sila na normal. May sariling pag-iisip, may sariling mga damdamin. At alam nila kung kailan nila sila magsasalita. And regarding Biancy, hayaan na po natin siya na maglabas ng kanyang mga saloobin sa kanyang TikTok account. Huwag na po nating bigyan ng mali siya or huwag na natin i-connecta sa kung kani-kanino pa yung kanyang mga sinasabi dahil hindi po nakakadagdag lang po sa mga gulo-gulo. So yun, hanggang dito na lang guys and maraming salamat ulit sa pagsama ninyo sa akin. Ito muli ang inyong likod, Batang Elio, and kapag nagustuhan naman po ninyo ang ating tinalakay ngayon, huwag lang kalimutang pindutin ang like button and share din dyan. So, pansamantala, papaalam po muna ako and God bless po sa lahat. And muli, happy Sunday. So, bye-bye.